17 ang sugatan sa karambola ng 3 bus sa EDSA Carousel. 13 sasakyan naman ang inararo ng dump truck sa Pangasinan. Yan at iba pang disgrasya sa report ni Von Aquino. Biglang sumingit at dumire-diretso ang dump truck na yan sa intersection sa Rosales, Pangasinan. 13 sasakyan ang naararo. Nagtamo ng minor injuries ang kanilang mga sakay. Nawasak din ang bahagi ng isang establisamentong tinamaan ng truck. Ang sabi niya is nawalan daw ng preno yung kanyang minamanihong dump truck. Napag-alaman naman ng LTO Region 1 na may iba pang paglabag ang driver at operator ng truck. Nakatakdang isyuhan ng show cause order ang operator. Most probably, i-revoke natin yung lisensya ng driver. Invalid yung kanyang lisensya. Naharap din ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in multiple injuries and multiple damage to property. Humingi ako ng tawad sa inyo. Hindi ko naman din kagustuhan yung nangyari. 3 bus naman ang nagkarambola sa Balintawak southbound station ng EDSA Bus Carousel. Hindi, nakahinto. May kasi nagsakay ng pasahero yun. Oo. Wala, yung kilin. Bigla lang binangga kami sa likod. Oo. Nawala ng preno daw yun. Nawala ng preno. Oo. Malakas ba? Mabilis? Oh, malakas kasi maraming sugatan eh. Nabangga ang bus ng Admiral Transport ng isang bus ng Geltrans Inc. Sabi ng konduktor ng Geltrans Inc., may tumamang bakal po sa ilalim ng bus at bigla pong nawalan po ng hangin. Ito po pag nawalan po ng hangin ng bus, yan po hindi makakapagpreno at mawalan na rin po pati cambio, pati manibela. Hindi po natin maigalaw ang bus. naararo pa ng gel bus ang mga barrier ng carousel. Di kalayuan mula ron sa pinangyarihan ng aksidente, nadaanan daw ng bus itong mga steel plate na itinakip sa butas ng kalsada. Ito yung tinuturo nilang dahilan kung bakit nasira yung kanilang air supply, pati na rin yung kanilang preno. Bago pa raw mangyari ang banggaan, nauna na raw naputulan ng air supply hose ang isa pang Geltrans Inc. bus na ito. Pagdaan namin doon sa may manhole na, kasi may cover yun na flat bar. Pagdaan namin, siguro umangat siya, tinamaan ito, kaya naputol na walang kami rin ng hangin. Ayon sa pulisya, 17 ang sugatan. Iniimbestigahan pa kung sino ang dapat managot. Aalamin din kung ang steel plates nga ang dahilan kung bakit nasira ang preno ng Geltrans Inc. Dump truck, van at kotse naman ang nasangkot sa aksidente sa northbound lane ng EDSA paglampas ng Dario Bridge sa Quezon City. Batay sa investigasyon, nakahinto ang kotse at van sa U-turn slot nang mabangga sila ng truck. Pa-U-turn sila kasi naka-stop. Ito naman, hindi napansin, naka-iglip daw, kaya hindi napansin na may sakit sa unahan. Galing ang truck sa Pasig at magdi-deliver ng panambak sa Bulacan. Napaidlip ako. Hindi ko na napansin, nakatigil na yung nasa harap ko. Mabilis mo ba takbo nyo? Paano? Ano lang, mabagal lang. Pero mabigat kasi karga. Ang van naman sa kayang 10 miyembro na medical team na galing naman sa duty sa traslasyon. Idineretso sila sa ospital. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ninakawan ng isang lalaki ang isang simbahan sa Pampanga. Ilang sagradong gamit ang tinangay niya sa utos daw ng Birheng Maria. May report si Jeric Pasiliao ng GMA Regional TV. Kuha ito sa loob ng Our Lady of Grace sa Mabalacat, Pampanga. Binuhat ng isang lalaki ang imahe ng Santo Cristo del Perdon at ipinatong sa altar. Maya-maya, tumungtong ang lalaki sa altar at nagsimulang dukutin ang tres potensya o mga sinag na nasa imahen. Kinuha rin ng lalaki ang korona ng Santo Niño at nilimas ang donation box. Kita rin ginalaw ng lalaki ang media equipment at iba pang sagradong kagamitan sa simbahan. Tumalon siya doon sa side steel gate ng simbahan. Tapos pagkapasok niya doon sa side steel gate, binuksan niya yung wooden door. Tapos nung nasa loob na siya, doon na siya nagtingin-tingin. Naaresto ang 38 anyos na sospek na dati nang nasangkot sa pagnanakaw at iligal na droga. Na-recover sa kanya ang korona na kanya raw sinuot, pati chalice na ginawa raw niyang baso pang inom ng alak. Alam niyo bang sagrado ito? Oo. Yung pinakuha niya, yung kunin mo. Yung mga hindi niya pinukuha, tabi mo. Pinag-usapan naman nila ng padre. Ang sabi niya, kaya daw niya kinuha yun, inutusan daw siya ni Mama Mary. Tapos pinadadala na daw niya yon sa Angeles. Sa isang post, nagpasalamat ang simbahan sa lahat ng tumulong at nagdasal para mapabilis ang paghahanap sa mga nawawalang gamit. Jeric Pasiliao ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa premyadong paliparan ng Panglao Bohol, problema ngayon ang kawalan ng tubig. Kaya dibuhos muna sa mga banyo roon.
Ang paliwanag ng kanilang water supplier sa report ni Ian Cruz. Crystal clear waters at white sand beaches ang mga kilalang panghatak ng Panglao Bohol sa mga turista. Pero sa Bohol Panglao International Airport na 2 milyong pasahero ang ina-accommodate kada taon, problema ang tubig. Walang tubig doon mula pa noong December 17. Kaya ang pambuhos at panlinis sa kanilang mga banyo, mano-manong iniigib mula sa mga water tanker sa labas. Tinalakay ang problemang yan sa emergency meeting ng Bohol Provincial Government, Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at iba pang opisyal at ang water supplier sa airport na Richley Water. Ayon sa CAAP, nagkaproblema ang Richley Water kaya hindi nakasupply ng tubig. Atong gipangitaan gyud og immediate solution kay urgent kay ni siya nga sitwasyon kay di sad ako mismo personally og even the CAAP nga akong gi-represent dili gusto nga ingon ani nga sitwasyon. We are making arrangements for the provincial government to find ways to solve it while CAAP is also finding a more permanent solution to the problem. So ang atong gusto lang nga immediately. Ayon naman sa Richley Water, sapat ang supply nila ng surface water para sa Bohol Panglao International Airport. Patuloy raw silang nagsusupply ng tubig sa paliparan. 2012 pa raw sila nakabili ng 43 ektarya ng lupa na may surface water para matiyak ang tuloy-tuloy na water supply sa mga critical infrastructure tulad ng Bohol Panglao International Airport. Pero naharap daw sila sa anilay political challenges at mga delay. Sa kabila raw nito, nananatili silang committed na makapagbigay ng malinis na tubig sa kanilang consumers. Pero kailangan daw nila ang suporta ng national at local government. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang kalsada sa Maynila isasara ng MMDA sa Lunes para sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Mahigit 1 milyong miyembro ng INC ang inaasahang dadalo bilang pagsuporta sa pahayag ni Pangulong Marcos na tutol siya sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil sa rally, kinansila na ng palasyo ang pasok sa gobyerno at lahat ng antas na eskwelahan sa Maynila at Pasay sa Lunes. Kampo ng direktor na si Daryl Yap, nilinaw na wala pang utos ang korte na ipatigil ang pagpapalabas ng promotional materials o teasers ng pelikula niyang The Rapists of Pepsi Paloma. Sabi ng legal counsel ni Yap, ang utos ng korte sa direktor ay magsumite ng verified return on the writ. Kaugnay yan sa hiling ng aktor na si Vic Soto sa korte na ipahinto ang pagpapakalat ng mga anlay personal at sensitibong detalye tungkol kay Soto, pati ang pag-alis online ng promotional materials. Sa pahayag naman ng kampo ng aktor na hindi kumonsulta sa kanila si Yap, sinabi ng abogado ni Yap na binigyan nila ng kopya ng script si Vic Soto noong December 19 bago ilabas ang teaser ng pelikula. Kahapon naghain ng reklamong 19 counts ng cyber libel si Soto laban kay Yap. 58 pesos kada kilong maximum suggested retail price para sa ilang imported na bigas, ipapatupad simula January 20 sa Metro Manila ayon sa Agriculture Department. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinilaba ng 2 lalaking yan ang harap ng isang fast food restaurant sa Melbourne, Australia. Pero nadilaan ng apoy ang pantalon ng isa sa kanila, kaya tumakas na nagliliyab ang suot. Agad kinuha ng kasamahan nito ang kanilang gamit. Umaga noong Pasko nangyari ang nahulikam na insidente. Inilabas ito ngayon ng pulisya para mahikayat ang mga saksi. BTS J-Hope may itinis na bagong kantang i-release this March. But wait, there's more. Dahil sa April, babalik din si Hobby sa Pilipinas para naman sa 2-day concert. Blackpink Jisoo napaulat na may solo comeback next month.
He was my hero. The Voice USA Season 26 Grand Winner Sofronio Vasquez, inalala ang kanyang yumaong ama bilang isa sa kanyang biggest inspirations sa gitna ng mga dinanas na kabiguan. Nagkaroon ako ng insecurity at nagkaroon ako ng question na, is music for me? Inspirasyon din niya si Michael Bublé na coach niya sa The Voice USA at nananatiling kanyang mentor at guide. Bagong parody musical sa West End, London, inspired ng 1997 blockbuster movie na Titanic. Ang kwento ay mula sa perspective ni Celine Dion at tampok ang ilang awit ng tinaguriang Queen of Power Ballads, gaya ng OST ng pelikula na My Heart Will Go On. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.